Welcome sa ating second episode of our Convergence Church Podcast. Kung nakikinig ka nandito ngayon, good afternoon, good morning, good night. Kung anong oras ka man, nakikinig na to, we want to welcome you. Welcome And po sa shout lahat. out sa bawat Welcome isa. po sa lahat. Kung sino ka man, welcome ka dito. Kung nasaan ka man, you are welcome here. Nag-enjoy ba yung bawat isa from Sa our first episode? Ganda ng discussion Ganda ng natin last discussion. episode. Yes, no? oo. And hopefully na-bless yung mga nakikinig Oh sa yeah, atin. meron tayong 8 viewers dun sa YouTube. 8 viewers. Oh, 8 souls. 8 souls. Huwag natin Malaking mamaliitin. bagay. Huwag niyo yun. mamaliitin Huwag yan. natin mamaliitin yung mga Oo. maliliit na bagay, no? Pwedeng palaki ni Lord yan. Yes. Yes. Pero, So, it's not about the numbers. About Yeah. being obedient sa Yes. pinapagawa ni Lord. So, kahit Yes. isa lang yung nanonood dito, kahit Tuloy-tuloy kung lang. na-bless ka, malaking impact na yan. Yes. Alright. So, kamusta bawat isa? Kamusta ba? Okay naman. Ako siguro, pump na pump, kumbaga. Grabe na pa. Hindi naman pump na, kumbaga sa gym, Physical. Kasi once na ako nakapag-workout ngayon. Pero, ibig sabihin, nandun Pero excitement. nag-workout ka, kasama mo ako ha. Oh, dalawa pala. Talaga? dalawang Kailan beses. yun? Oo, dito, nagamit Kahapon. namin yung gym namin sa baba. Oy. Dalawang beses na kaming consecutive, no? Oo. Oo. So, consecutive days. So, next year ulit. Fulfilling yun Next kasi year ulit. hindi mo pinag-pray yun, di ba? Oo. Oo nga. Dati, panalangin lang na, ngayon meron na. Pero, nung nagkaroon, hindi masyado nagagamit. Oo. Oo, ngayon nagamit Ngayon, na. gamit. Answered prayer pa din. The couples that work out together stays together. Yes. Yun. Ika nga. Yes. Ikaw, kamusta ka? Ako, kamusta naman ako? Medyo roller coaster yung mga nangyari sa buong week ko na to. Pero by the grace of God, no, I'm here. At masayang masaya. Joyful Yes. ako to serve the Lord. Ayan. Ikaw dito, Pete. Amen. Oh, God is good. God is Yes. grabe yung ginagawa ni Lord. Hindi naman, when I say grabe, hindi yung malalaking bagay. Kahit yung mga maliliit, grabe nakaka-amaze. Yung mga maliit na bagay, minsan dun nagpapakilala si Lord. Alam mo yun yung pag, let's say, pag morning, ganda ng weather, sunny, ganyan. Yes. So parang, wow, it refreshes my soul. So yun. So, Wow. yun. So, lahat tayo, kumbaga, if you're going to summarize our week, no? Napakaganda. Yes, Napakaganda ng oo. ating linggo. At saka, kung isa-summarize natin yung every week natin, there's a new thing every Whoa. morning. Di ba? So, There's a speaking new of thing. new thing, last Sunday word, it's about new thing from our beloved Seni Kalusay. Yes, Reverend. Reverend Yan. Zenaida. Kalusay. All the way from Yeah. Roa City. Yun, Talagang oo. pumunta pa talaga dito to To share, preach. to preach. Yes. So yung title ng message last Sunday was all about The God of new the God things. of new things. Yes. Yes. Mm-mm. So any insights, any realization, or anything na like nag-impact sa inyo, or siguro sabihin natin nag-materialize yung word ni Lord, you know, Kasi yung word na yan yung sa Isaiah, di ba? Sa Isaiah, it's all about new things, no? Kadalasan itong verse na to ay naririnig natin every New Year, no? tama. New Year eh. New Year, di ba? New Year, new you. At may mga New Year's Year's resolution resolution. tayo, mga ganyan, di ba? Punong-puno yung gym doon, pag ganyan yun. Oo. Kaya pag naririnig ko to, parang somehow I'm like, na-inspire ako, kumbaga, I'm motivated na Oh. magkakaroon Power. ng Uy, grabe, may bago. May bago. Mm-mm. At kapag may bago, parang masaya ka eh. Mhm. Pare, if you purchase na an iPad, no? Kapag bago yan, parang aalagaan mo siya. Hindi mo excited titigilang ka. kalikutin Hindi mo titigilan kung anong meron ng feature na bago nito. Oo. Ganon din sa ating pag may bago na binigay sa atin si Lord. Mhm. It's something na nakaka-excite. Tama. Wow. Exciting. Exciting. Ikaw dito, Pete. Siguro para sa akin, when I hear new things or new thing na, let's say, ibibigay or papadala ni Lord, whatever man yan, there's something na parang you're gonna look forward. Parang, kaya nga new thing eh. Parang, kung may ibibigay si Lord na, hindi naman sa life. Or kung may i-experience si Lord sa buhay mo, it's something na it will level up your faith. Yes. Hindi lahat ng bagong bagay is madali. Gets nyo? Parang,
a new level, new challenges, or new thing. There's gonna be new problems, no, na kailangan mo harapin. Pero ang kagandahan naman syempre nun, it will deepen your faith, mas makikilala mo si Lord. Kasi ganun kaganda yung pagpapakilala ni Lord sa atin when He reveals Himself to us. I think it will it is a new thing. It will refresh you. It will Fresh. deepen. Fresh you, Oh, Oo. it will refresh you. It will somehow challenge your faith. Kaya para sa akin, pag may mga bagong Yes. bagay, bagong experiences, bagong, let's say, pinapagawa sa'yo ni Lord, talagang kailangan mong ma-excite, kailangan mong pasalamat kasi, Lord, may bagong testimonies na naman. May Yes. bago na naman akong, let's say, revelation kung Yes. sino ka sa bagong experience na to. Yes. So, ikaw, Ate Kai. Ako naman, para sa akin, no, so maganda yung sinabi niyo, new thing. Para sa akin, minsan kasi may new thing kang darating sa buhay mo na parang ayaw mo. Di ba? Minsan yung new thing yes, parang... Kasi parang gusto mo- nasanay ka sa old things. Oo, parang- nasanay ka sa Routine. Oh, Tama, yan, tama, oo. tama. So, meron kang na-experience na new thing sa buhay mo na parang patuloy mo siyang iniiwasan. Pero patuloy din siyang hinahabol ako ng new thing. Parang ganon. Pero when you encounter the new thing na hindi mo gusto, hinahabol ka pa rin talaga ng mga bagay na kung saan hindi mo napapansin, nag-grow ka na. Wow. So, naniniwala ako doon na kapag ka, kung saan ka dinala ng Lord, kung saan ka, kung ano yung inalaw ni Lord sa'yo na new thing sa buhay mo, God will provide a way for you. Yeah. Maganda yun. O, di ba? Parang, kasi syempre, minsan nagtatanong ko, Lord, bakit ako? Kapag may Bakit ako nandito sa lugar na to? So parang basically you're saying na kapag may new thing, Minsan- there is new strength. New strength, and new parang new learning, and yung sabi mo kayo na, 'di ba, new challenges. New Na power. parang bakit ganoon? Pero syempre, God is ang Lord kasi natin na sustaining God eh, 'di ba? Sinusustain lahat ng pangangailangan natin. Kung meron man tayong bago na sa tingin natin may kulang tayo para mapunan yung bago na 'yon, si Lord kaya niyang i-provide yun eh. Tama. Di ba? Yeah. I agree. Ate Kai, di ba nabalitaan ko, alam naman natin na bagong ka pa lang, tuto sa pagdadrive. Yun. And it's a new thing para sa'yo. Totoo yan. Oo. Di ba? It's a new thing para sa'yo. Oo. Una talaga, tulad sinabi ko, ayoko mag-drive. Yes. Pero dahil sa parang kailangan na rin, at kailangan ko rin kailangan ko rin mag-step forward sa comfort zone ko. So, ako kasi yung klase ng tao na panicking. At kapag kami nagbubusina na tatakot. Takot na. So, lahat ng yun, ngayon, yung September, na-overcome ko yun. Bahala kayong bumusina dyan. Pero Basta kasi, ako, nagda-drive ako. nung pagpasok ng October, okay na. Okay na. Mm. Okay na. May mga konti pang kailangan ayusin. Siyempre, yeah. Pero thank God talaga dahil hindi ko rin ma-imagine sa sarili ko na makakapag-drive ako. Yeah. Hindi ko talaga ma-imagine. Pero grace lang pa rin ng Lord. Diba? So, new thing pa rin. Nakaka-excite. So, kahit pupunta lang kami Alphamart sa kanto, magdadrive ako. Magdadrive. Kahit So, na malaking saging lang bagay pupuntahan namin, magdadrive pa rin ako kasi new thing. Oo. At saka excited ka, di ba, kapag may Oo. new thing. Mm-mm. Ikaw kasi, yung personality mo, kapag may bago ka, kumbaga go na go ka eh. Pero ako naman, parang, pag may mga bago ko, parang, I tend na, parang matakot ako eh. Parang may mga ganun ako minsan, na parang, kuwari, for example, ito ang order ko lagi sa mga milk tea, isang flavor lang. Flavor lang. Ako hindi rin ako adventurous pagdating sa mga order na yan. Lalo na pag kumari, sige, tuloy mo na lang. So, mag-order ako ng milk tea. Lagi kong in-order is pearl milk tea. Yun lang talaga. Yun lang talaga. Stick ako dun.
ayoko nang magbago. Kumbaga, pag nagbago ako kasi baka mamaya, madismaya ako. Baka mamaya, pangit yung lasa or something So, na ganun. mag-stick ka sa Mag-stick ako dun sa kinaugalian ko na like i-order. normal na Normal. Kahit anong Default brand ng ko. milk tea yan. So, Kahit pearl anong milk. brand ako ng milk kahit tea. sa brand, like Prosperity man or Affinity or Infinity, lahat na ng may tea. Winter melon talaga. Winter melon lang. No? Oo. Default na order ko yun. Default. Kasi, Default, automatic. kasi mahirap pag mag-iba, mag-try ka ng iba. Oo. So, baka ang isipin ko, sayang pera eh. Sayang pera. Oo, baka hindi ko pa Sayang. maubos. So, doon ako sa default na in-order ko. Parang pares Pares tayo. tayo. Si Mami kasi, Nakatakot kaya eh. niya yung mag-order ng parang, itatry ko naman this time itong milk tea na to. Ano kayang lasa nito? Yan. And I think in life, ganun rin eh. Parang, may ino-offer na sa'yo ni Lord na bago eh. Yes. Diba? Na, Bago na. it's gonna be different level of faith or higher level of faith. Pero mas gusto natin, stick pa rin tayo dito. pa rin tayo. Kasi, Sanay tayo. di ba, it's unknown eh. Faith is unknown. It's Yes. something na hindi normal sa'yo eh. Di ba? So, mag-stick ka talaga sa normal. Kung ano yung Default, komportable by default. ka. Di ba, kung saan ka komportable. Pero may mga times or kadalasan, dinadala tayo ni Lord sa mga uncomfortable things, moments, experiences. Para sa ganun, mas makilala natin siya in a different and a deeper way. Yes. Diba? And I think ganun yung sinasabi rin dito sa Isaiah. Diba? Isaiah 43, 18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. Obviously, instruction to, word to ni God, no? Through Prophet Isaiah na pinapasabi sa Israelites. Obviously, yung mga Israelites na to, they are dwelling in the past. Yes. Diba? They are dwelling sa mga nangyari sa kanila, nakasanayan nila, na ganito, ganyan. Pero malinaw na malinaw, diba? Yung instruction ni God sa Israelites. So tuloy natin, ano sabi Ate Kai? See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? So may mga bagay pala na mga bago na hindi natin napapansin. Exactly. Yes. Maraming ganun si Lord Na sa atin. evident na. Evident na. Ito na bago na to eh. Tama. Ito na yung pinapagawa ko sa'yo na bago na. Diyan ka pa rin ba? Di mo ba nakikita? Ayan, di ba? So, sige, siguro mag-isip tayo ng mga instances in life na ganun. Na parang, ito na bago na to. Di ba? Yeah. Yes. Marami tayong na-experience na ganun. Na ang tagal, parang mga ilang months pa natin bago, okay. Ito pala yung gustong ipagawa ni Lord. Na matagal na pala niyang pinapahayag sa atin. Or matagal na niyang pinipicture out sa atin na ito yung gusto kong pagawa sa inyo. Ito yung bagong gagawin nyo. Pero, we tend to, chine-choose natin yung nakasanayan Nakasanayan natin. Oo. And it's like driving. Diba? Pag nag-drive ka, mas malaki yung windshield kaysa sa back mirror. Ooh. And yet in life, we are focused on the back mirror. Yes. Mas focus tayo sa side mirror. sa back mirror, Sa rear mirror. sa rear mirror, di ba? Yung rear mirror, nakikita yung likod. Pero ito na yung windshield. Ito yung Ang laki. laki, di ba? Ang laki na. Yes. You have to welcome kung ano yung talagang nandyan na. And sometimes, ito lang na-realize ko rin, you are actually walking sa promise ni Lord. Ooh. You are actually walking or standing in the midst of the promise of God sa buhay mo. Na sabihin natin matagal mo nang pinag-pray, pero all this time nakatayo ka na pala sa pinapanalangin mo or sa promise ni Lord. Yes. No? Pero nakafocus ka saan? Sa past. Sa past. So yun nga, sabi nga nila, some of the things na pinagpipray mo ay nandyan na. Exactly. Nasa sa'yo na eh. Mm. For example, meron pinagkaloob sa'yo si Lord. For example, sa mga anak ko, meron, dati, pinangangarap ko lang na magkaroon ako ng pamilya. So, nung time na nagkaroon ako ng pamilya, yes, masaya. Pero, minsan, natitake for granted ko sila. To the point na parang, gusto ko lang yung makuha din yung
pansarili ko na Mm. gusto. Mhm. Which is, yung dati na gusto ko is magkaroon nga ng pamilya. Yeah, yeah. Binigay na nga ni Lord eh. Yes. Do you not perceive it? Ito na yung pinagpipray mo dati. Yes. Mm. Oh, all you have to do is to take care of it. Kung ano yung binigay sa'yo ni Lord, i-ano mo, kumbaga, ang tawag doon? Steward mo. Steward. Steward mo yung pinagkaloob sa'yo ni Lord. Yes. And di mo alam, minsan kasi, yun nga, pinagpipray mo na, nasa iyo na pala. Yes, All in tama. May maraming ganung experiences talaga. How about you? Akin Okay. siguro may mga ganun din akong experiences like nung nagtatrabaho ako noon sa sa Sofitel noon. Sa Sofitel kasi noon ang una kong work is ang tawag doon, bangkete. Sa banquet. Sa Uy, banquet. ma-hassle dun. Oh, di ba? Magbubuhat ka ng mga lamesa. Bubuhat ako ng Grabe naman sa lamesa. Hindi naman, oval tray. Hindi, meron talaga lamesa. Lamesa. Mabibigat na. Ay, mga lalaki na yun. Hindi, tulong-tulong sila ng mga Oo, babae. yun. Pero ganun yung work dun sa bangkete. Mm. Talagang sobrang mabigat, Mm. sobrang walang tulog, sobrang nakakapagod physically and mentally din talaga. Kasi minsan, tulog mo, mga 30 minutes lang, Mm. ganyan. Kasi may bagong event naman. Parang napagtanto ko sa buhay ko, parang gusto ko ba to? Mm. Gusto ko ba tong trabaho ito? Parang gusto ko gusto ko office work. Yeah. Parang ganun yung parang Hindi ako prayer ko. tinawag Parang, dito. kasi ang ginagawa ko, pag sobrang pagod na pagod ako, pumupunta ako sa CR. Tapos may dala-dala akong, sorry na-mention ko yung hotel, pero may dala-dala akong may dala-dala akong tinapay. Okay. Mga leftover. Okay lang, wala ka naman nandun eh. May leftover ako, tapos nilagay ko sa bulsa ko, tapos, hindi ko alam, nagpe-pray talaga ako. Tapos sabi ko, kumakain ako, nagpe-pray ako, Lord, gusto ko magtrabaho na lang sa office. Kasi parang napapagod ako dito sa workplace ko. Parang hindi ko kaya kasi parang nangangayayat na ako. Parang di kaya ng katawan ko. So, ayan, dumating na maraming panahon. Nagkaroon ako ng work sa Cebu Pacific. Nagkaroon ako ng work sa IS. And yung work ko, Cebu Pacific and IS, medyo related kasi office work yun. So, answered prayer ako. Kasi office work So, nakaka-experience ako ng new things doon. So, answered prayer ako doon. And then, kapag may mga bagong challenges doon sa office work ko na yun, Kaya na. Lord, ayoko na. Lord, nakakapagod na. Parang nakaka-drain na. Parang, kung ilulook back ko yung prayer ko noon na nasa banyo ako doon, nung umiiyak ako na sobrang pagod na, pinag-pray ko nga pala to sa Lord. Pinag-pray ko pala to sa Lord na gusto ko ng mga bagong workplace, gusto ko mag-office, gusto ko ng ganito. And yet, in-answer na ng Panginoon yung prayer ko na yun. Then, nagrereklamo ako. So, hindi ko talaga na-appreciate yung new things na pinipare sa akin ng Panginoon. Yes. Na talagang pinag-pray ko. And yun yung parang nakakalungkot bilang nakakalungkot bilang sa Christians, no? Parang you're not masyado ka nang na consume sa pagod. Hindi mo na nakita yung naka-prepare na para sa'yo. Kumbaga yung growth. Hindi mo na-appreciate kung ano yung binigay sa'yo ni Lord. Okay. Parang ganun. Masyado ka nang nakafocus dun sa ayaw mo na, or parang nakafocus ka na lang sa parang hindi ka na komportable. Yes. Pero parang inahain na sa'yo ni Lord yung mga bagong kailangan mong gawin eh. So, yun din yung pinagpe-pray mo, tapos nandiyan ka na, hindi mo na-appreciate. So, yun nga, nakita ko ngayon, Lord, hanggang ngayon talaga, kumilos ka pa rin sa buhay ko. So, ayun lang. So, dito kasi sa verse na to, para nakita ko din na we have to embrace change, no? Yes. We have to embrace change in life, no? Kahit minsan parang napakahirap ng changes na ganito na yung ginagawa ni Lord sa'yo. So, ikaw, gusto kasi ni Lord tayo, ibatakin tayo. Stretch tayo. And para ma-stretch tayo, kailangan ni Lord ng changes. Just like seasons, no? May iba't ibang seasons in life, no? Hindi lang naman winter hindi lang naman summer. Iba't ibang, pero sa atin sa Pilipinas, dalawa lang.
Dry and wet season. Ayan, no? Oh my So, gosh. Parehas pang yun nga. malagkit sa feeling. No? Yun nga, ibig sabihin, marunong tayo dapat mag-embrace ng change in life. Na hindi lang Yes. tayo, kumbaga, nasanay, kung saan tayo nasanay, doon lang tayo mag-stick. And Mismo. kaya kinakailangan ni Lord ng stretching or kinakailangan ni Lord baguhin yung seasons in life para ma-stretch tayo. Para doon yung growth kasi. Walang growth kung hindi tayo na mag-step forward sa mga ibang bagay. Just like, yun nga, yung example natin yung driving. Di ba? Kapag hindi ka nag-stretch or hindi ka kumbaga nag-step out Step doon. up. Step out. Step up. Yeah. Doon sa pinapagawa ni Lord in your current situation or current season in life. Ibig sabihin, ano ka na lang stagnant ka na Stagnant. lang Stagnant ka na lang Ang isang stagnant na tubig, madumi. Oh, At pinupugaran ng lamok. Or Tsaka dengue, di ba? lumot. Dengue o lumot. Oo. Di ba? Oo, totoo. Pero ang isang tubig na umaagos, healthy yan. Yun. Di ba? Totoo. Malinis. Malinis. So, yes. Gusto ni Lord talaga na mag-grow, mag-progress tayo in life. And it comes with, stretching. Comes with sacrifice. It comes with pain. And talagang with pain. total obedience talaga kay Lord. So, ayun. And going back dun sa pinreach ni Reverend Zenaida. Parang apat yung nature of God bringing new things sa atin di ba? Yes. Una, syempre, it is new. It is new. Bago. Bago. And I believe what God is bringing always sa atin, laging bago yan Laging fresh yan. Hindi magbibigay si Lord, hindi magbibigay yung ating chef in heaven. Di ba? Ng lumang putahe. Di ba? Laging bago yan. Laging, kasi gusto ni Lord magkaroon ka ng bagong testimonies Yes. Gusto ni Lord ng bagong revelation of who He is Pero hindi ibig sabihin na like new revelation na, Nagbabago yung... I mean, ikaw lang nakakaalam. Parang ganun. I mean, na syempre, scripturally grounded. yung pagkakilala mo, yung depth. Yung depth. Yung personally pagkakilala mo kay Lord. Yes. So, it is new. Yes. Di ba? And, pangalawa, it is Evident. Evident, di ba? It is evident. So, ibig sabihin, nakikita, no? Yung parang, minsan kasi, sabi nga dito, it is not hidden or it will not be hidden and people will see it. So, ibig sabihin, noticeable. At, it is, merong proof, merong... Uy, may bago sa kanya. Ang may gwapo bago. niya. Oo. Yun. Ganon nga, ganon. Uy, may bago sa'yo, Kasi kapag ka may bago nga, madaling makapapansin, di ba? Agaw pansin. Agaw kumbaga. pansin. Oo. Ayan, so, Lalo na kapag ka, yung mga new Christian, no? Yung mga tao na nasanay na ganito yung tao na to. Tapos naging Christian siya. Nakikita ng mga tao na yun, uy, laki ng pagbabago ng tao na to. Mismo. Tama. parang sa Kita ko mukha sa pa lang buhay niya. Sa mukha pa lang. Oo. Makikita mo na Tama. Oo. Normal yan, di ba? Sa atin, di ba? Mga, dito sa, like, sa Philippines. Or sa ibang bansa. Like, pag dati, uy, ganito siya, ganito yung trip niya sa buhay, ganito yung pinagagawa niya, ganito siya mag-isip, ganito yung pamumuhay niya. Pag si Lord nagbago talaga ng buhay, evident talaga And it is public. Di ba? Talagang noticeable. At parang tatanungin ka, saan ka galing, di ba? I mean, parang ganito yan Ang isang person na galing kusina, kusina, di ba? Pag lumabas ng, let's say, ng kusina, pumunta sa kwarto, amoy na amoy. Di ba? Mekos, di ba? Noticeable nga naman. Pero iba rin yung person na galing sasakyan, tapos dumating sa bahay. Di ba? Uy, parang, amoy sasakyan ba? Galing sa sasakyan. Di ba? May air freshener. Amoy air refreshener. Di ba?
So, I think ganun rin sa ating Christian life. Uh-huh. Di ba? Like, pag lagi ka kay Lord, Amoy na amoy. di ba, lagi ka sa prayer room, lagi ka sa talagang close talaga kay ni Lord. Maamoy talaga yan eh. Maamoy ng iba. Yes. Di ba? Mm-mm. And naalala ko lang, kapag sumasakay ako sa elevator, Mhm. iba-ibang yung amoy, di ba? Iba-iba yung amoy na naamoy natin. Di ba? Ayoko nang magsabi pa kung ano yung mga classic amoy na naamoy ko sa isang elevator. Pero iba-iba talaga, lalo na sa hotel. Oo, Iba-ibang yun tao, talaga. iba-ibang nationality. Talagang Oo. mekos-mekos. Mekos-mekos yung amoy. And I think ganun tayo mga Christian dapat. Like, ang dapat maamoy sa atin, di ba? Amoy, talaga? Jesus ka. Aroma ni Amoy Jesus. aroma ni Jesus. Amoy Yes. bago palagi. Bago. Mhm. Di ba? Hindi amoy Amoy, ano man. stateside. So, noticeable siya. Noticeable. Public siya. Yes. At tayo naman, mga tao, madali tayo makaamoy eh. Mm. Di ba? Kung itong tao na totoo ba talagang namumuhay ito, na may integrity, na may talagang alam natin kung sino yung taong nagpa-plastic din eh. Di ba? Yes, yes. Like, nagpapanggap, nagpe-pretend. Mm-mm. Madali tayo makaamoy. Mm-mm. So, hindi naman tayo parang may sinusitis na hindi rin makaamoy. Oo, tama yan. So, yun, encourage sa bawat isa. Di ba? Spray. No? Spray ka lang. Spray the aroma of Jesus. Spray Yes. the aroma. Spray mo lang sa katawan mo, di ba? Mhm. Paano kung yung iba naman na parang pinapakita lang nila? Parang nagpapakita lang sila. Pwede ba yun? I think parang ganun yung, eto, merong mga perfumes na Di naglalast. counterfeit. Yung mga fake. Fake. Di ba yung sa una, bango, ang lakas ng amoy. Di ba? Parang, ang bango talaga, di ba? Mm. Pero, tatagal lang ng wala pa isang oras, nawala na Hindi kaagad. totoong mekos-mekos Nung na. lumabas lang sa bahay, No. Pag-uwi. wala na. Ano yun? Water-based. Water-based, parang 10% perfume, 90% water. Yun. Na may 1% alcohol. Ganun nga lang. Di ba? Ganun eh. So, hindi ibig sabihin, sinasabi mo, hindi rin talaga magtatagal yung mga fake na tao. Exactly, mismo. Boom. Di ba? So, ang totoong legit na Christian na talagang lumalakad, na may truthfulness sa kanya, may integrity, talagang namumuhay sa mga salita ni Lord, Mhm. kahit saan pa yan pumunta, Mm. Mhm. di ba? Kahit Nasa saan. kanya pa rin yung amoy ni Kristo. Yes. Di ba? Kahit Mhm. ano pa yung hawakan niyan, Yes. malakas pa rin yung amoy. Oo. Yes. At makakahawa din ng kanyang amoy. Oo, Di ba tama. nakakahawa rin yung Nakakaamoy. mga amoy? Nakakaawa. Oo, yung pagka dumikit May ka. experience tuloy ako nung grade 5 ako, naalala ko. Oo. Oo. So, pag grade school, di ba, sobrang active ka, sobrang malaro ka, ganyan. Ako, hindi ako nakadala ng t-shirt, extra Ah. t-shirt. So, nang hiram ako, nagtanong ako sa pinaka-close na tropa ko nun. Sabi ko, tol, may ano ka ba? Di pa ganyan boss. Tol, may ano ka ba? May extra damit ka ba dyan? Wala kasi ako, tol. Buti na lang meron siya. Okay. Naku. Buti yung binigay niya sa akin, bago naman. Pero nung ginamit ko, tapos Boom. napawisan ako, dumikit yung amoy ng t-shirt sa balat ko, sa kilikili ko, pagka-uwi ko, bakit parang iba na yung amoy ko? Kakahawa nga. So, kung, di ba, Mm. ganun rin sa atin eh. Kung, lalo na, gandang revelation to, thank you Holy Spirit. Maganda to sa No. Brad. Clips. Di ba? Kung ikaw ay hindi guarded, di ba? Hindi ka nag-safeguard. Yes, Di ba? yes. Hindi ka naliligo, hindi mo nire-refresh yung katawan mo ng salita ni Lord. Mhm. Di ba? At hindi ka naglalagay ng deodorant ng protection. Yes. Ng protection. Nadamay. Hindi ka protected. Madali ka mahawa ng kahit anong amoy. Oo. Pero kung protected ka ng salita ni Lord, alam mo yung mismong like salita ni Lord at paano siya i-apply sa buhay mo, hindi ka madaling mahawa ng kahit anong amoy. Kahit ano yung Kaya term? di ba sa athlete's foot, di ba, meron ding mga ganun eh. Exactly. Nakakahawa kasi yung amoy nun. So, ganun rin kung mabaho ka palagi. Di ba? Hindi lang Yes. naman yung pag-uusapan kung mabaho ka eh.
Mabaho, nakahawa rin. Pero yung mabangong tao, nakahawa rin ng kabanguhan. Yes. Di ba? Kabanguhan Mm. niya. Di ba? Actually, kapag medyo mabaho ako, tumatabi lang ako sa inyo kasi mabango nyo eh. So, tabi ka lang sa akin. Yan. May mga mabango din naman na nakakahawa. Yun nga. Yun nga. Yun Diba? nga. So, ano ba? Kapag ka naglalaba tayo ng damit. Pero kasi na-experience ako na naglaba ako ng damit napalaba lang ako ng damit nila mami. So, na washing machine yan, na ganyan. Nandun pa rin yung amoy ng damit nila. So, ganun pa rin, di ba? Kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit na marami kang pinagdadaanan, pero founded ka ng word ni Lord, nandun pa rin yung aroma. Mismo. Yung mga ginagawa mo, ibig sabihin, yung amoy kasi parang it speaks of parang being a model eh. Parang ganun din. Parang sa anak mo. Kung ano yung ginagawa mo, ginagawa na rin ng anak mo. Yes. Di ba? So, yung sinasabi mo what nakakahawa. What monkey do? Monkey see, monkey do. Yan. So, ganun din na dapat pagiging evident nga natin. Nakakahawa yan eh. Yung pagiging evident mo. So, you are like, dinodro mo rin sila. So, ganito mamuhay si Kristo. Yes. Diba? Saka napaka-importante talaga na kahit na yung mga bata is talagang hindi pa nila naiintindihan kung bakit mo sila sinasama sa church. Na maganda rin yung simula pa lang bata pa lang sila, nadadala mo na sila sa church. Kasi 'di ba, na-experience na nila, ito pala yung ginagawa sa church. Ito pala yung kapag ka nakarinig ka ng word ni Lord. So, maganda pala, no, simula pala nung bata pa lang sila. Kahit antok na antok yan yung mga bata na yan, nakikita nila sa sarili mo na ma-attend ka talaga Hindi lang ng yun. church. Hindi lang, kumbaga parang church eh, no? Dinadala mo yung church sa bahay mo. Yes. Di ba? Kumbaga, si mami pala, ganito pala. Yes. Mapagmahal pala si mami sa daddy niya, sa asawa niya, kay daddy. So, mapag-alagang ina. Ganyan. So, nakakahawa din yan. Which is, madadala rin niya yan kapag lumaki na rin Nagkaroon siya ng anak. Yes. I think, kapag meron namang bago na dinadala sa atin si Lord, it is not just evident, it is also creative. Creative, yes. Kasi, sabi nga sa Isaiah, di ba? Now it spring forth. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Kung iisipin natin, naturally, it is something na parang impossible. How do you make sense out of it kung itong wilderness magkakaroon ng parang ng daan, di ba? Or itong wasteland na to magkakaroon ng streams. Di ba? So, God is the God of miracles eh. Yes. No? And if God is the God of miracles, God will talagang surprise you na hindi mo pa nakikita. Like parang masasabi mo na lang na, Lord, hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko to. Parang ganun. Lord, dinadala mo ako sa experience na very very uncommon or very, let's say, very different sa buhay ko dati. Kasi you are making new things and it is like different talaga. At saka yung creativeness ni Lord, it's from nothing to something. No? Talagang, kumbaga, totally na parang hindi mo inaakala. Hindi mo inaakala. Na pwede ka pa rin palang magamit ni Lord na kahit kumbaga parang hindi ka, kumbaga, yun nga, masasabi mo parang, let's say, hindi maganda yung past mo. Wilderness talaga eh. Kung parang, kung isipin ng mga ibang tao, wala na to. Diba? Wala na to. Hindi na to, kumbaga, hindi na kayang baguhin to. Wala na makapagbago dito. Pero si Lord, it's from sa mga taong hindi mo inaakala, yun pa yung mga binabago ni Lord. Diba? Yes. Tsaka we can see in the Bible, na-remind lang rin ako kasi God is the God of talaga eh. Grabe si Lord, talagang solid siya. Kasi makikita natin sa Bible,
maraming mga pinakita si Lord na miracle, mga From nothing. kamangha-mangha talaga, Mhm. na parang masabi, ang weird. Mm. Di ba? Hinati niya yung dagat. Mm. Di ba? Pinagawa niya kay Noah yung isang barko, Mm. yung ark, Mm. na wala namang sign pa habang ginagawa niya. Yes, Di ba? yes, Walang, yes. walang ulan, ganyan-ganyan. Ano pa? Nanganak si Mary na virgin. Mhm. Di ba? Naglakad si Peter sa tubig, sa Mhm. dagat. Di ba? Mhm. Minultiply ni Jesus yung Feeding of the 5,000, di ba? di ba? Mm. Yung tinapay. 2 fishes, 5 loaves. Oh. Maraming mga weird things sa talagang creative From- si Lord, di ba? From water into wine. Mhm. Yes. Di ba? Talagang supernatural. Supernatural. Supernatural talaga yung pwedeng dalhin ni Lord sa buhay mo. Mm. Di ba? At ma-amaze ka na lang. Yes. Para mapakita niya yung kapangyarihan niya. Exactly. Oo. Na ganito ko, anak, wag mo akong maliitin. Kasi Yes. nga, kunwari, may bago siyang ipapashow sa'yo. Tapos, kunwari, hindi pala siya bago. Kunwari, may ibibigay siya sa'yo na parang ganun pa rin. Hindi mo siya ma-realize eh. Di ba? Kaya ang ginagawa ni Lord, it's something supernatural. Parang, mamamangha ka talaga. Talagang, Saka parang, akala mo yun lang yun, pero parang new pa din. tama. Oo, yan. Kasi nga, creative siya. Creative siya. Oo. And we can see yung life rin ni disciple Peter when he tried to walk on water. Mhm. Mm. Wala pang nakagawa sa buong history nun eh. Yes. Oo. oo. Di ba? Oo. Yes. Wala. So the Wala question talaga. is, how do you trust God kapag may bago siyang Nilalatag sa'yo. nilalatag sa'yo? Yes. Di ba? Di ba? So, grabe. So, grabe lang din talaga na-realize ko na ngayon talaga na sobrang creative ni Lord. Na doon sa mga story na yan before, na kung paano niya ipakita yung creativeness niya sa mga tao. Up until now, Mismo. Yes. bagong-bago pa rin. Kaya niyang gawin. If God is the God who showed Yes. supernatural miracles in the Bible, Yes. God is still, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. No, na ipakita sa mga anak niya ngayon kung gaano siya kagrabe. Grabe. Yes. Kung Diba? gaano siya kagrabe. Di ba? So, kung gaano siya kagrabe sa buhay natin. And, yeah, ma-amaze talaga ng Ma-amaze tayo. tayo. And, we will just respond in worship eh. Yes. Yes. We will So, just respond in awe. And, Yes. great Lord, Mm. grabe ka. Grabe ka, Lord. Di ba? yes. From wilderness, yes. nagkaroon ng streams. Di ba? Or nagkaroon ng streams in the wasteland. Ganun yung kapangyarihan ng Panginoon sa atin. And it is refreshing. Yes, lastly, it is refreshing. Yes. Mm-mm. Refreshing. Refreshing. Kumbaga Diba parang pagka ano eh. umiinom tayo ng tubig, sobrang uhaw na uhaw tayo. Di ba nakaka-refresh na Yes. parang yung feeling na parang ang lamig, diba, ready ka na ulit sumabak ulit sa running, sa pagbubuhat nyo. Kasi na-refresh ka. Mm. So, ganun din tayo sa pagka nilatag sa'yo ni Lord yung new thing sa buhay mo. It is always Parang exciting, Exciting. refreshing, parang na-renewed ka, na ready ka na mag-move forward. Naalala ko tuloy nung time na nasa church tayo, di ba? Parang e-venue pa lang. Mga ilang years tayo sa e-venue. Mhm. Mm. Then, in-announce na mga lilipat tayo Sa sa SM. Cinema 3. Mm. Lahat nung time na yon sobrang excited. Mm. And then, lahat parang nagkaroon ng parang refreshing moments. Di ba? Parang, Bago to eh. Pakinggan. bago to. Oh, yes. Ang saya nito. Mm. Mm. So, dumating yung time na, ang dami nating volunteers talaga. Kumbaga, sama ako dito. SM to eh. So, natuwa lahat. At ganun din kapag may bago. Something na, salamat Lord dahil dinala mo ko dito. It's so refreshing at nakaka-energize, nakaka-encourage. Di ba? Ganun yung... And it's also Feeling an din. encouragement sa atin mga Christians na let's come to God kasi what He offers
it will refresh you. Everything na i-offer ng What the Lord. world offers you, it will just drive you up. Ooh. Yes. Nakakala mo, itong bagay na to, itong pursuit na to, itong dream na to, itong pinagpipray mo na hindi naman galing kay Lord, it will refresh you. Kasi maraming mga maraming mga iniisip yung mga tao outside of the will of God. Nakakala nila, itong bagay na to, itong person na to, itong relationship na to, itong job na to, it will bring refreshment sa kanila. Ooh. Diba? Or itong experience na to. Kasi syempre sa una pa lang na parang nire-refresh Masaya sila eh. di ba? Oo, masaya yung ino-offer. May kilig factor ba? May kilig eh. Oo. Pero, in the end, it will not refresh your soul. Mhm. Diba? You will not really experience total peace, total joy, and love na si Lord lang yung nag-o-offer nun. In the end, na-drained ka. Diba? In the end, nag-drain ka. So, you're gonna pursue another thing. Yes. Hindi na natapos You're yun. gonna pursue another thing. Hindi na natapos. Para paikot-ikot. Pero when God Yes. refreshes you, Oo, talagang Kaya nga yung Man. mercies Hindi na niya, ubos. di ba? They are new every They are morning. new every Yung love ni morning. Lord, they are new every Every morning. morning. so Ang ganda, it's no? more on receiving, Lord. I want to receive yung ino-offer mo. Oh, yung Mm. new Diba? thing. The new thing. new thing. Diba? And Maganda ring i-declare yun every morning na Lord, meron kang new thing na gagawin sa sa Oh. buong araw na to. Wow, yes. parang bata, parang childlike faith. Yes. Diba? Na ang childish faith, laging nagre-reklamo yan. Diba? Childish faith. Oh. Childish faith. Ang childlike faith, laging nag-expect ng bago. Diba? Yes. Ang isang bata, laging pag dumadating yung kanyang nanay, Do you have a tatay, new diba? toy? Nalala ko, pag umuwi sila mami daddy, laging nag-expect ako ng pasalubong, hamburger, diba? And may init-init pa, yun yung gusto ko. May init na Juicy. french fries, diba? So, I think hindi naman mali, diba, na like, mag-expect tayo ng mag-expect tayo. ng bagong bagay, ng bagong bagong experience na dahil doon mas pwedeng makilala natin si Lord. Yes. 'Di ba? Mas lalo tayong pwedeng maging malalim, mas lalalim tayo sa kanya. And ayun yung gusto naman ni Lord mas makilala mo siya. Yes. Oh. 'Di ba? So, may expect tayo sa Lord, hindi sa mga pangyayari. Di ba, minsan kasi, nag-expect yung mga tao sa, okay, ito, bago to, Cinema 3. Nakalimutan na nila si Lord. Hindi na nila in-expect na, okay, ito yung talagang ito yung main. Yung presence ni Lord. Oo, kumbaga, yung main. If sabi sa Exodus, 'di ba? Sabi ni Moses, if your presence is not there, I'm not going. Yes. So, yeah, I think that's another Episode or Yes. message. Yeah. Yun, so napakaganda ng Ganda. ng Ganda ng pinag-usapan natin. pag-usapan natin gabi. So kahit na hindi pala gabi. Umaga, tanghali, hapon, gabi. So napakaganda, no? New things, no? So let us be reminded every morning, no? We can declare every morning nagigising tayo na new things coming sa buong araw nito dahil Yes. God is offering us a new thing every day. Mismo. Wow. Ayan. So, yun. Doon po natatapos ang ating second episode. At salamat if you're still tuning sa ating second episode. Thank you for staying. Salamat. Salamat sa'yo. Thank you sa pag-stay ng 48 minutes sa amin. Salamat. Tama ba? Oo. Oo. God is going to do new thing in your Amen. life. Yes. Just realize it. Alamin mo, kumbaga maging sensitive ka lang Tama. sa mga Buksan mo ang iyong buksan mga mo yung mata. mga mata mo sa mga bagong binibigay sa'yo Amuyin ng mo Panginoon. ang Amuyin aroma mo. ni Jesus. So, yun nga, thank you for, staying hanggang dito sa huli ng podcast. And I hope na na-encourage namin kayo. Yes. Shoutout nga pala sa Unite Pro. Ayan. Shoutout sa Unite Youth. Yes. Shoutout sa friend ko, Jehu. Kasi nagpapa-shoutout siya last time. Sino? Jehu ang pangalan. May shoutout din pala ako. Shoutout na. Baby ko, Joven. Joven, shoutout sa'yo. kung Shoutout nanonood ka kay man.
John Mark. Yes, John Mark Assistin. Alright. So, Alright, thank thank you you. so much, guys. See you all next Love you episode. all. Thank you guys. Peace. Bye.